Noong umaga ng June 3, 2023, ang isang 32 taong gulang na si Kuroganti Apsara ay umalis ng kanilang bahay. Nagpaalam siya sa kanyang ina na siya'y lalabas kasama ang kanyang mga kaibigan at babalik kinaumagahan. Ang planong yon ay isa lamang normal na bagay para sa kanyang ina, kaya walang dahilan ito para mag-alinlangan. Ang mag-ina ang tangi lamang magkasamang nangungupahan sa Venkatesh Colony sa Rurnagar, India, at madalas nang ginagawa ni Apsara ang paggugol ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit noong June 4 na umabot hanggang June 5, ang ina ni Apsara ay hindi mapalagay na hindi pa bumabalik si Apsara. Noong una ay iniisip ng kanyang ina na baka nanatili lang si Apsara sa labas ng mas matagal kaysa sa plano. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, ang pag-alala ay tumitindi. Ang kanilang bahay ay napuno ng katahimikan. Ang sobrang pag-alala ng kanyang ina ang siyang nagpasya na tawagan si Apsara na umaasang maririnig ang kanyang boses at doon ay mapapanatag ang kanyang loob. Ngunit nang i-dial nito ang numero ng kanyang anak, ay nanamlay siya dahil naka-off ang cellphone ni Apsara. At sa nabigong pagtawag ay mas lumalim ang pag-alala ng ina. Lumipas ang mga oras nang walang paramdam mula kay Apsara. Kahit ang ina ay nagsimulang makaramdam ng pag-alala na may halong takot. At nag-isip na baka may nangyaring masama sa anak. At pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Kaya naman tinawagan niya ang isang taong sobrang malapit sa kanilang pamilya, na si Ayagari Sai Krishna, na sobrang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Sinabi niya rito ang lahat kung paano umalis si Apsara ng bahay ngunit hindi pa bumabalik. At ngayon ay hindi na raw matawagan ang telepono ng anak. Nanginginig ang kanyang mga boses sa takot na umaasang may idea si Sai Krishna kung ano ang dapat gawin. Dahil sa balitang narinig, ay naalarma si Sai Krishna at mabilis na sinubukang tawagan si Apsara sa pag-asang sasagutin nito ang telepono. Ngunit naka-off pa rin ang telepono ni Apsara. At sa puntong yon ay alam nilang dalawa na may mali. Kaya naman mabilis na kumilos si Sai Krishna at agad na pumunta sa lokal ng istasyon ng pulisya. At doon ay nagsimulang lumabas ang nakakagimbal na katotohanan tungkol sa pagkawala ni Kuroganti Apsara. Ngunit ano nga ba ang eksaktong nangyari kay Apsara? Saan siya nawala? Huwag kang mag-alala dahil maya-maya lang ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pagkawala ng 32 taong gulang na si Kuroganti Apsara ay iring matutuklasan. Dinala tayo ng kwentong ito sa Hyderabad kung saan biglang nawala si Kuroganti Apsara at ang kanyang nag-aalalang ina ay humingi ng tulong sa isang kaibigan ng pamilya na si Ayagari Sai Krishna. Si Sai Krishna ay isang lalaki na 37 taong gulang na may mataas na pinag-aralan. Siya'y nakapagtapos sa kursong Master of Business Administration. Siya'y nagtatrabaho bilang kontratista at naglilingkod din sa isang lokal na templo bilang isang pari. Noong umaga ng June 5, 2023, pumunta siya sa himpilan ng pulisya ng Rajiv Gandhi International Airport sa Hyderabad. Nakasuot siya ng kanyang damit na pangpari na nagpapakitang siya'y kalmado ngunit seryosong itsura. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magsampa ng ulat ng nawawalang tao na kanyang pamangkin na si Kuroganti Apsara. Ipinaliwanag niya sa pulisya na ang kanyang kapatid na babae at pamangkin ay nakatira daw sa Rurnagar. Sinabi niya sa kanila na noong gabi ng June 3 ay nakipagkita si Apsara sa kanyang mga kaibigan sa lugar ng Shamshabad. Pagkatapos noon ay nagplano itong maglakbay sila sa Bhadrachalam. At nagdagdag pa si Sai Krishna ng mga detalye na nagsasabi na noong gabing yon ay personal niyang ipinag-drive si Apsara at ibinaba sa Shamshabad sakay ng kanyang sariling kotse. At mula doon ay sasakay si Apsara ng bus papuntang Bhadrachalam. Gayunpaman ang mga bagay ay hindi natuloy na ayon sa kanilang mga plano. Matapos noon ay ibinahagi ni Sai Krishna ang mga sumunod na nangyari na may nag-aalalang tono. Di umano ay nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae. Sinabi daw nito sa kanya na ang kanyang pamangkin na si Apsara ay hindi pa umuuwi at hindi rin ito makarating sa Bhadrachalam. At ang mas masama
ay naka-off na ang telepono nito. Ang isang 32 taong gulang na si Kuroganti Apsara ay inilarawan bilang kaakit-akit na babae at may taas na 5'9" inches. At ipinakita ni Sai Krishna sa pulisya ang kanyang larawan kasama ang mga detalyeng ibinigay nito. At opisyal na inirehistro ng pulisya ang ulat na missing person para kay Apsara. At saka sinimulan nilang imbestigahan ang kaso. At dahil si Sai Krishna ang huling taong nakakita at nakasama ni Apsara, ay nagsimula sila sa pagtatanong sa kanya. Bagamat siya ang nagulat na nawawala si Apsara, ay kailangan pa rin ng pulisya ang kanyang buong pahayag upang matiyak na walang mapapansin sa kanya na mahalagang detalye. At pagkatapos na magsagawa ang mga pulis ng masusing pakikipanayam, ay inulit lang ni Sai Krishna ang kanyang mga sinabi sa kanila. Na noon daw gabi ng June 3, ay pinick up niya si Apsara mula sa tahanan nito na may planong maglakbay sa Bhadrachalam kasama ng mga kaibigan niya. Kaya ibinaba niya si Apsara sa Shamshabad kung saan siya'y sasakay ng bus. At sa panahon ng pagtatanong sa kanya, ay walang natuklasang bagong impormasyon ang mga pulis dahil inulit lang niya ang kanyang mga sinabi nung siya'y nagreklamo. At dahil walang nakitang linaw ang mga kapulisan, ay ibinaling nila ang kanilang atensyon sa pagtatanong sa ina ni Apsara. At tulad ng ibinahagi ni Sai Krishna, ang ina ni Apsara ay nagbigay sa kanila ng magkaparehong impormasyon. At doon ay nakumpirma nila ang parehong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan kasama ang pinagsamang mga detalye mula sa ina ni Apsara at kay Sai Krishna. Kaya naman nagpasya ang pulisya na suriin ang CCTV footage mula sa lugar ng Sarur Nagar kung saan nakatira si Apsara kasama ang kanyang ina. At dahil huling nakita si Apsara na naglalakbay mula sa Sarur Nagar patungong Shamshabad, ay sinuroy nilang maigi ang lahat ng mga CCTV camera sa mga ruta sa pagitan ng dalawang lokasyon na nabanggit. At pagkatapos na maingat na pag-aralan ang footage, nakumpirma ng pulisya na ang mga sinabi ni Sai Krishna na kung saan ay dumating siya sakay ng kanyang sasakyan kasama si Apsara ay totoo at suportado ng ebidensya mula sa CCTV camera. Ang Shamshabad ay may humigit kumulang na 21 kilometrong layo mula sa Sarur Nagar. At habang maingat na nirepaso ng mga pulis ang CCTV footage, ay may napansin silang kakaiba. Ang footage ay malinaw na nagpapakita na isinakay ni Sai Krishna si Apsara sa kanyang sasakyan mula sa Sarur Nagar. Ngunit walang footage na nagpapakita ng paglabas ni Apsara sa kotse sa Shamshabad. Walang larawan o mga clip mula sa mga CCTV camera sa mga lugar na yon na nagpapakita na bumaba si Apsara sa kotse. Ito'y nagbigay ng pagtataka sa pulisya dahil ayon kay Sai Krishna, ibinaba niya si Apsara sa Shamshabad matapos niya itong isakay. Inumpirma ng footage na sabay silang umalis ngunit walang ebidensya na may ibinaba sa Shamshabad. Kaya naman ang mga pulis ay nagduda sa mga sinabi ni Sai Krishna at nagsimula silang maghinala na si Sai Krishna ay baka hindi nagsasabi ng katotohanan. Dahil sa kakulangan ng footage tungkol sa hindi makitang pagbaba ni Apsara sa sasakyan ni Sai Krishna, ay kinwestiyon ng pulisya ang kanyang pahayag na nagtulak sa kanila na maghukay ng mas malalim sa kanyang background. Si Sai Krishna ay nakatira din sa Sarur Nagar at nagsisilbi bilang pari sa isang templo. Bagamat siya ay may asawa at 2 anak, ay hindi naman niya sila kapiling. At dahil habang siya ay nakatira sa Sarur Nagar, ang kanyang mag-iina ay nasa village. At nang suriin ng mga polis ang mga CCTV footage na nasa kalsada malapit sa bahay ni Sai Krishna sa Sarur Nagar, ay nagulat sila sa kanilang natuklasan. Sa footage ay nakitang pinasakay niya si Apsara saka umalis. At di nagtagal, siya ay nakitang bumalik sa kanyang bahay sa parehong sasakyan. Ang tiyempo ng kanyang mga galaw ay hindi tumutugma sa mga kwentong sinabi niya sa mga polis. At malinaw na si Sai Krishna ay hindi kailanman pumunta sa Shamshabad noong araw na yon, gaya ng kanyang sinasabi. At sa bagong ebidensya mula sa footage ay muli siyang ipinatawag ng pulisya para sa isa pang round ng pagtatanong. At sa pagkakataong ito ay hindi naaayon ang kanyang mga pahayag at patuloy niyang binabago ang kanyang mga kwento. At iniharap ng mga pulisya sa kanya ang malinaw na ebidensya na siyang magdidiin sa kanya. At kalaunan ay hindi na napigilan ni Sai Krishna ang kanyang mga kasinungalingan.
at napagtanto niya na siya'y na-corner na ng mga pulis. At sa wakas ay umamin siya at nagsimulang magsabi ng totoo. Inamin niya na sa mga oras na yon ay wala ng buhay si Apsara at siya ang pumatay dito. Ngunit tinatili ang malaking tanong kung bakit pinatay ni Ayagari Sai Krishna si Apsara at bakit siya nag-file ng missing person report pagkatapos ng pagpatay. Maraming mga tanong na hindi pa nasasagot. Kailangang ipaliwanag ni Sai Krishna ang lahat. Sa wakas ay isiniwalat niya sa pulisya ang buong kwento ni Kuroganti Apsara. Si Kuroganti Apsara ay orihinal na mula sa Coimbatore, Tamil Nadu, India. Siya ay ikinasal sa isang software engineer na nagngangalang Kartik Raha. Gayunpaman pagkatapos ng kanilang kasal, si Kartik Raha ay nakakalungkot na binawian ng buhay. At merong heartbreaking story tungkol sa kanyang pagkamatay kung saan ang kanyang asawang si Kuroganti Apsara ay may pananagutan. At ito isang bagay na aking ibubunyag sa dulo. Pagkatapos ng trahedya sa kanyang asawa, ay nagpasya si Apsara na umalis sa Coimbatore noong 2022 at lumipat sa Hyderabad. Nagsimula siyang manirahan kasama ang kanyang ina sa isang paupahang bahay sa Venkateshwar Colony sa Rurnagar. At kinailangan ni Apsara na kumuha ng ilang pribadong trabaho upang masuportahan ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang kanyang pangarap ay maging artista at makapagtrabaho sa mga pelikula at lumabas sa TV. Kaya naman ang ina ni Apsara na si Ginang Aruna ay sinamantala ang magandang itsura ng anak. Hinikayat niya itong maging isang bidang babae sa mga pelikulang Tamil. Nakilala nila ang ilang direktor at producer sa Tamil Nadu at Kerala. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakapasa sa mga screen test. Gayunpaman si Apsara ay madalas na bumibisita sa isang templo sa Sarornagar. Doon siya'y nagpapalipas ng oras kung saan nakakaramdam siya ng kaginhawahan. Sa kanyang madalas na pagbisita sa templo ay nakilala niya si Ayagari Sai Krishna, ang pari na nagsisilbi doon. Kung minsan ay bumibisita si Apsara sa templo kasama ang kanyang ina. At sa pamamagitan ng pagbisitang ito ay nabuo ang kanilang malalim na ugnayan. Ang ina ni Apsara ay itinuring ni Sai Krishna bilang kanyang kapatid na babae. At ang koneksyong ito ang naging dahilan upang maging mas komportable si Apsara kay Sai Krishna. At sinimulan niyang tawagin si Sai Krishna ng Ana, na ibig sabihin ay kuya. At sa kanyang patuloy na pagbisita sa templo, ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sai Krishna ay lalong tumibay. At bago humaba ang kanilang pagkakaibigan, ay nawi ito sa pag-iibigan. Nagsimula silang gumugol ng maraming oras ng magkasama at madalas na lumalabas. Hanggang sa ang kanilang relasyon ay lumalim sa loob ng ilang buwan. At pagkatapos ng mga 8 hanggang 10 buwan, ay nagpasya si Apsara na gumawa ng isang malaking hakbang. At hiniling niya kay Sai Krishna na pakasalan siya nito, sa paniniwalang buong puso siyang tatanggapin nito bilang kanyang asawa. Gayunpaman si Sai Krishna ay may lihim na itinatago kay Apsara. Isang lihim na siya'y kasal na sa ibang babae. At nang malaman ni Apsara na si Sai Krishna ay may asawa at 2 anak, ay gusto pa rin siya nitong makasama. At hiniling niya kay Sai Krishna na iwan nito ang kanyang pamilya. Sandaling ipinagpaliban ni Sai Krishna ang kanyang proposal at sinabing bigyan pa siya ni Apsara ng panahon at aayusin niya ang lahat. Ngunit si Apsara ay naiinip, kaya naman sinimulan niyang gipitin si Sai Krishna. Pinagbantaan niya ito na kapag hindi siya pinakasalan nito sa lalong madaling panahon, ay sasabihin niya sa pamilya nito ang lahat ng tungkol sa kanilang dalawa. At masisira ang kanyang reputasyon maging sa social media. At nang sinimulan ni Apsara na i-blackmail si Sai Krishna, ay ipinaramdam niya dito ang bigat ng kanyang mga banta. Dahil doon si Sai Krishna ay nabalisa. Agad niyang sinubukang makipag-usap kay Apsara ng ilang beses. Ngunit si Apsara ay nanatiling matigas at iginiit na pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Kaya naman naging mas madalas at mas matindi ang kanilang pagtatalo tungkol sa kinakaharap na issue. Si Sai Krishna ay desperado sa mga sandaling yon at nag-iisip ng solusyon at nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan na mapapalaya ang kanyang sarili mula kay Apsara at linisin ang gulo na dinulot nito sa kanyang buhay. At pagsapit ng June 3, 2023,
Minungkahi ni Sai Krishna kay Apsara na maglakbay sila sa mahabang biyahe upang pag-usapan ang kanilang sitwasyon at umaasang magkakaroon ng solusyon ang kinakaharap na problema. Agad na sumang-ayon si Apsara at sinabi sa kanyang ina sa pagsisinungaling na pupunta siya sa Bhadrachalam kasama ang kanyang mga kaibigan at magkikita daw sila sa Shamshabad. Binanggit din niya sa ina na si Anna, ang pari na si Sai Krishna, ang maghahatid sa kanya sa Shamshabad gamit ang kotse nito. At sa mga araw na yon, ay sinundo ni Sai Krishna si Apsara mula sa bahay nito at nagsimula silang magtungo sa Shamshabad. Ngunit sa halip na dalhin si Apsara doon, ay nagpatuloy si Sai Krishna sa pagmamaneho sa paligid-ligid. At habang lumalim ang gabi, ay nagsimulang makatulog si Apsara. Mga hating gabi bago sila makarating sa Shamshabad, ay itinigil ni Sai Krishna ang sasakyan sa isang tahimik at madilim na lugar. At nang huminto ang sasakyan, ay nagising si Apsara. Biglang nagsalita si Sai Krishna nang di umano ay nakapag-isip na ito at ayaw niyang pakasalan si Apsara. Sinabi pa niyang magagawa nito ang kanyang mga gusto, ngunit hindi sila magpapakasal. At nang marinig ito ni Apsara, siya at si Sai Krishna ay nagsimulang magtalong muli. Sa panahon ng pagtatalo, ay itinulak ni Sai Krishna si Apsara ng malakas at natumba sa lupa. Ngunit bago yon ay nakapaghanda na siya ng 2 malaking bato at inilagay sa likod ng sasakyan. Agad niyang kinuha ang isa sa malalaking bato at buong lakas niyang inihampas ito sa ulo ni Apsara, na siyang naging dahilan ng malubhang pinsala at nagsimulang tumulo ang dugo. At dahil sa lakas ng pagkakahampas, ay agad nawalan ng malay si Apsara. At sa ganung paraan siya pinatay ni Sai Krishna. At nang masiguro niyang wala na itong buhay, ay inilagay niya ang katawan ni Apsara sa trunk ng kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi. Samantala tinawagan siya ng ina ni Apsara na nagtatanong na kung bakit hindi pa umuuwi ang anak nito. Pagkatapos ay pumunta si Sai Krishna sa bahay ni na Apsara at kasama ng kanyang ina ay pumunta sila sa himpilan ng pulisya ng Rajiv Gandhi International Airport upang magsampa ng ulat ng mga nawawalang tao. At sa panahon ng pagpunta nila sa istasyon ng pulisya, ang bangkay ni Apsara ay nasa kanyang sasakyan pa rin. Pagkatapos na magsampa ng ulat, ay bumalik siya sa kanyang bahay at pag-uwi ay nagsimulang mag-isip si Sai Krishna na maghanap ng isang lugar upang maitago ang katawan ni Apsara. At doon ay naisip niya ang isang manhole sa isang malupang lugar sa likod ng isang building na opisina ng gobyerno, malapit sa templo. Kaya naman dali-dali niyang inilabas ang katawan sa kanyang sasakyan at inihagis sa manhole saka nilinis ang kotse. Kinabukasan ay bumalik si Sai Krishna sa manhole at napansin niya ang isang nakakasulasok na amoy na nagmumula dito. Nag-alala siya na baka may magbukas ng takip ng manhole kung lumala ang amoy. Kaya naman nag-order siya ng truck na kargado ng buhangin at semento. Sinemento niya ang mga paligid ng manhole cover. At pagkatapos ay tinakpan niya ito ng buong lupa upang hindi makawala ang amoy. Matapos noon ay nagpanggap si Sai Krishna na hinahanap niya si Apsara at sumama pa sa ina nito sa paghahanap upang hindi siya mapaghinalaan. Gayunpaman ay nahuli pa rin siya ng mga pulis sa pamamagitan ng CCTV footage at habang nasa kustodiya ng pulisya ay nagbanta si Sai Krishna na magpapakamatay ito. At iginigiit na hindi niya sinasadyang patayin si Apsara. Sinabi niya na binablackmail siya nito at dahil sa takot kaya niya nagawa yon. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, siya'y ipinadala sa bilangguan. At kahit siya'y nakakulong na, ay hindi pa rin nabibigay ang huling hatol sa kanya. At habang ang kaso ng pagpatay kay Apsara ay naging laman ng balita sa mga dyaryo at kumalat maging sa social media, ay may isa pang kwento na konektado sa kanya ang lumitaw. Noong mga panahong sina Apsara at ang kanyang ina ay nakatira sa Chennai, ay may nakilala silang isang binatang software engineer na nagngangalang Kartik Raha. Si Apsara ay may kaakit-akit na kagandahan, kaya naman napaibig si Kartik sa kanya sa unang tingin pa lang. At ang kanilang pag-iibigan ay namulaklak na nauwi sa kasalan. At pagkatapos ng kasal, ay lumipat si Kartik sa tahanan ni Apsara, kung saan kasama nila ang ina ni Apsara sa Coimbatore. Gayunpaman hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang kasal ay nagsimulang nagbago ang lahat. Sinimula ni Apsara at ng kanyang ina na guluhin ang tahimik at simpleng pamumuhay ni Kartik mula sa kanilang mga kahilingan.
Dahil nais ni Apsara at ni Ginang Aruna na mamuhay ng marangya. Dahil dito ay pinilit nila na gumastos ng pera si Kartik sa mga 5-star hotel at star party. Bumili ng mga alahas, mga imported na damit at mamahaling cosmetics. At para maibigay ang lahat ng hinahangad ni Apsara, pinagpilitan ni Kartik na pagkasyahin ang kanyang pananalapi at hindi lamang siya umaasa sa kanyang sweldo. Bagkus ay pumasok siya sa mga pautangan para maibigay ang lahat ng luho ni Apsara at ina nito. Sa kasamaang palad, ang patuloy na panggigipit na ito ay humantong sa madalas na pagtatalo sa pagitan nila kapag hindi na ibibigay ni Kartik ang luho ni Apsara. At ayon sa ilang ulat, ay lumala ang sitwasyon nang ang mag-ina ay magsampa ng dowry harassment at domestic violence na kaso laban kay Kartik. At ang seryosong akusasyong ito ay nagresulta sa pagkakakulong ni Kartik. Pinago nito ang kanyang buhay at ang pakiramdam niya ay natrap siya at sobrang desperado. Isang gabi si Apsara at ang kanyang ina ay lihim na umalis sa Chennai at lumipat sa Hyderabad nang walang pinagsasabihan na sinuman. Kung saan binago nila ang kanilang mga mobile phone at namuhay ng simple para hindi sila matunton ng kanyang mga in-laws. At makalipas ang halos 1 buwan at kalahati, sa wakas ay nakalaya si Kartik dahil sa piyansa. Ngunit nangyari na ang pinsala at hindi na mababago pa. Ang lamat ay hindi na maayos pa. Sa puntong yon ay wala na siyang trabahong babalikan at baon pa sa mga utang. At natagpuan niya ang kanyang sarili sa malalim na estado ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan ng kanyang ina na pasiglahin ang kanyang espiritu at hinikayat na mag-move on dahil may maganda pa siyang kinabukasang naghihintay. Ngunit si Kartik ay masyadong nasiraan ng loob at hindi nakikita ang anumang pag-asa. Ang trauma na nangyari sa kanyang buhay ay masyadong mabigat para sa kanya. At 4 na araw lamang ang nakakalipas mula nang siya'y lumabas sa kulungan dahil sa hindi na matiis ang sobrang sakit, ay binawi ni Kartik ang sarili niyang buhay. At ito ang kompletong kwento ng buhay ni Kuruganti Apsara murder case. Samantala nang kumalat sa social media ang tungkol sa pagpatay kay Apsara, ay nakilala sila ni Ginang Dhanalakshmi, ang ina ni Kartik. At siya'y nagpaplanong magsampa ng kaso laban kay Ginang Aruna na ina ni Apsara. Dahil siya'y naniniwala na ang mag-ina ay may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. At sinabi pa ni Ginang Dhanalakshmi na pinakasalan di umano ni Apsara ang kanyang anak dahil lang sa may maganda itong sweldo at para kikilan ng pera ang kanyang anak. Samantala, sinisiyasat din ng kapulisan na kung ang biktimang si Apsara at ang kanyang ina na si Aruna ay magkasabwat sa pagbablackmail sa akusadong si Sai Krishna. At kung totoo man ang hinala ng mga pulis, si Apsara ay nakahanap ng katapat at sa huli ay hindi sila nagtagumpay ng kanyang ina. Yun lamang po para sa araw na ito. Muli nais ko po munang mag-shoutout kina Angela Nabiesa, Patricia Ura at Elaine Rivera. Ingat po kayo palagi. Salamat po.